Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Kasunod ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary at Co-Vice Chairperson ng NTF-ELCAC, tanong ngayon ng marami, buo pa ba ang unity nila ni Pangulong Bongbong Marcos? Matatandaang nabalot ng kontrobersya ang pag-alis noon ni Duterte sa Partidong Lakas CMD, pati ang ugnayan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Walang ibinigay na rason ang Vice Presidente kung bakit siya nag-resign na epektibo sa July 19, ilang araw bago ang ikatlong State of the Nation address si Pangulong Marcos. May unang balita, si Rafi Tima. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Ito ang mensahe ni Vice President Sara Duterte matapos kumpirmahing nagbitiw na siya bilang Education Secretary. Ayon sa Vice, nagbigay siya ng 30-day notice para masiguro ang maayos na transition. Base sa kanyang resignation letter, irrevocable ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd at co-vice chairperson ng NTF-ELCAC. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, hindi nabanggit ni VP Sara kung bakit siya nagbitiw. Hindi na rin nagbigay ng dagdag na pahayag kaugnay nito ang kanyang kampo. Ayon sa Presidential Communications Office, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni VP Sara. Si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ikinatuwa ang pagbibitiw ng bise. Sana lang daw ay maaga niya itong ginawa para nakapaglagay ng DepEd Secretary na galing talaga sa sektor ng edukasyon at alam ang kanyang ginagawa. Sabi ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, sana hindi politiko ang susunod na kalihim. Nangihinayang naman daw si Willie Rodriguez, ang National President ng PTA Philippines. Marami na raw kasi silang nakasalang na gagawin at proposals. Ilang Vice Presidente na rin ang nagbitiw noon sa gabinete, gaya ni na dating Vice President Salvador Laurel, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Teofisto Gingono Jr., Jejo Marbinay at Leni Robredo. Ang pagbibitiw sa gabinete ni VP Sara, panibagong yugto ng usapan kung buo pa ba ang unit team. Kamakailan lang ay sinagot ito ni VP Sara. Ang unit team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then human ang elections, naidaog nami. Noong nakarang taon, unang napansin ang namumuong iringan sa pagitan ni VP Sara at House Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos ma-demote ang kanyang malapit na kaalyado na si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, nagbitiw si VP Sara bilang miyembro ng Partidong Lakas CMD noong May 2023. Pagkatapos niyan, umugong ang issue tungkol sa tinawag ni VP Sara na tambaluslos, katagang Bisaya para batikusin ang karakter ng isang tao. Tambaluslos ka. No comment. No comment sa tambaluslos. Hindi pinangalanan ni VP Sara kung sino ito. Pero nang hindi niya banggitin sa isang talumpati ang middle name ni Pangulong Marcos na Romualdez, naging usap-usapan kung ang House Speaker ang kanyang tinutukoy. Pagsapit ng Setyembre, naungkat na sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. Partikular ang paggamit nito ng 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw, kahit na wala namang alokasyon para rito ang OVP. Ang hinihingi namang 500 million pesos na panibagong confidential funds ng OVP kasama sa mga tinanggiang ibigay ng Kamara. Sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, kalaban ng bayan. Pagsapit ng Enero ngayong taon, naging kontrobersyal ang mga naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Matapos lang yun. Okay na tayo. Okay na Ang aligasyong yan, tinawanan lang noon ni Pangulong Marcos. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Pero di raw nito na bago ang ugnay ng Pangulo at ni VP Sara.
Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pero si First Lady Liza Marcos hindi nagustuhan ang pangyayari. Bad shot na yan sa akin. I was always kind to her. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Magiging epektibo ang resignation ni VP Sara sa July 19, 3 araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Walong bahay ang nasunog sa Barangay Malinta sa Valenzuela. Isang residente ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng mga paso sa katawan. May unang balita si James Agustin. Ginising ng malaking apoy ang mga residente ng dulong tangke sa Barangay Malinta, Valenzuela, pasado alas 11:40 kagabi. Sinubukan pa raw pagtulungan ng mga residente na pulahin ng apoy, pero hindi kinaya. Mabilis itong kumalat sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Mahigit sa 4 na fire truck nilang rumisponde. Napula ang sunog matapos ng halos 1 oras. Sina Madizel walang naisalba ni isang gamit. Ligtas na nakalabas ang 7 miyembro ng kanilang pamilya. Pagising namin, malakas na po yung apoy kaya lumabas na lang kami mag-iina. Kasi pumuputok na yung mga may ground na po yung pintuan namin. Napakahirap po, sobrang pong hirap. Parang gusto ko pang manakawan kaysa masunugan. Naka-duty naman sa barangay si Edgar na mangyari ang sunog. Mabilis na natupok ang kanilang bahay. Wala na, laglagan na talaga yung yung bubong May naisalba ko kayo? Wala po kahit isa Mahirap po mag-umpisa uli. Ayon sa BFP, 8 bahay ang nasunog. Iniimbestigahan pa raw nila ang sanhi ng apoy. Isang lalaking residente ang kinailangang isugod sa ospital matapos magtamo ng mga paso sa katawan. Ang barangay agad daw magpapatid ng paunang tulong sa mga naapektuhang pamilya. Dadalhin po natin sa 3S po para po meron po sila masilungan. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Kahit tapos na po ang tag-init at El Niño phenomenon, binabantayan pa rin ang supply ng kuryente. Posible raw kasing mas malala ang power interruption dahil sa La Niña. Narito po ang aking unang balita. Record-breaking na init na nga ang naranasan, sinabayan pa ng problema ng mga brownout ang iba't ibang panig ng bansa nitong nagdaang El Niño. Pero kung perwisyo na ang dulot ng mga power interruption na ito nitong tag-init, dapat daw paghandaan ang posible pang mas malalang power interruption sa pagpasok ng La Niña. Kasi physical yung interruption. Pag bumagsak yung linya, it takes a while to really put up the lines. Again, mag-iintay ka muna, halimbawa may bumaha, mag-iintay ka muna ding humupa yung baha. Kaya ito ang gustong maabata ng sektor ng enerhiya na isa sa mga tinalakay sa Power Summit 2024. We have prepared measures because if the rains are too heavy, the power lines, especially in the areas which were hit by heavy rains, were interrupted. Kabilang daw sa mga pinagtutuunan ng pansin ng Department of Energy. Yung mga reserve na power, so that's why hopefully within the next 2 months we will see the reserve market already online operating kasi yung reserve market will allow the diesel and bunker fuel power plants to run and get the compensation that they need in order to run. Pati ang mga dam ay inaasahang mapupunan ng muli ng tubig na pwede ring tumulong sa pagpapatakbo ng kuryente. Ang ERC naman daw, pinaalalahanan na rin ang mga distribution utility na dapat maisaayos na ang mga estruktura. Yung mga may pending sa amin na utilities na
gustong mag-reinforce ng infrastructure nila, uunahin namin yung mga CAPEX applications nila. We're already mobilizing yung connections natin sa mga distribution utility. Inaasahan namang tataas ng 5.3% ang power demand taon-taon mula 2023 hanggang 2028. Para raw matugunan ang demand na ito, aabot sa higit 11,000 megawatts ng karagdagang kapasidad ang malilikha na kabilang sa committed project. Ibig sabihin, sigurado na at sinisimulan na ang pagtatayo ng mga proyektong ito kung saan nasa 8,000 megawatts o 68% ay manggagaling sa renewable energy. Tinalakay rin kung paano ba gagawing mas sustainable at abot kaya ang presyo ng kuryente. Inilabas na ng Philippine Olympic Committee ang susuotin ng mga Pilipinong atleta sa pagbubukas ng 2024 Paris Olympics. Mula sa classic tela ng barong hanggang sa disenyong kulay nito, it screams Pinoy, ika nga. Bidang-bida kasi ang mga kulay ng watawat na asul, pula at dilaw mula balikat hanggang dibdib. Inspired daw ito ng warrior patterns ang pintado, sabi ng POC. Sinisimbolo raw ng disenyo ang katapangan at syempre, Pinoy pride. Gawayan ng kilalang fashion designer na si Francis Libiran. Sa July 26 gagawin ang opening ceremony ng Olympics sa Paris, France. Ganda. Ganda nun What an outfit. Oo. Ito na mga kapuso, sinurpresa ni Blackpink member Lisa ang fans nang i-release ang teaser ng kanyang upcoming single na Rockstar. Sa XO dating Twitter, o nga, X nga pala ang dating Twitter, pinasilip sa 6-second teaser video ang melody ng kanta. Umaapaw na suporta at sa excitement naman ang pinakita ng Blinks at Lilies kasunod ng announcement. Meron ng 1.5 million views. Ito ang first single ni Lisa sa ilalim ng RCA Records at label niyang Loud. Yun, una nang ipinasilip ng Blackpink rapper ang single sa social media nang i-launch ang kanyang TikTok account. September 2021 pa nung muling nag-release ng album si Lisa entitled La Lisa. Nagkausap si U.S. Secretary of State Anthony Blinken at si Philippine Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo tungkol sa pinakahuling insidente sa pagitan ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Parehong tinawag ni Blinken at Manalo na escalatory o nagpapataas ang tensyon sa West Philippine Sea ang naging aksyon ng China. Ayon kay Blinken, ang mga aksyon ng China nakaapekto sa regional peace and stability. Binigyan din ni Blinken ang ironclad commitments ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sisikapin namin kunan ng pahayag ang DFA ukol sa naging pag-uusap. Nitong June 17 na magsagawa ng rotation and resupply mission ng mga bangka ng Philippine Navy nang harangin at banggain sila ng China Coast Guard. Nagresulta ito sa 7 sugatang sundalo kung saan ang isa naputulan ng hinlalaki. Nasira rin ang bangka ng Philippine Navy. Muli giniit naman ng Chinese Foreign Ministry na professional at restrained ang kanilang Coast Guard. Wala rin daw silang direktang mga hakbang na ginawa laban sa mga sundalo. Namalo, nanira at nanakot ang China Coast Guard ng mga tauhan ng Pilipinas sa gitna ng rotation and resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Sa video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines, makikitang dikit-dikit na ang mga bangka at rubber boat ng dalawang bansa. Makikita ang nakikipaghilahan sa tali ang tauhan ng China at nang makuha ito sa kanya ng isang Pinoy, pinalo niya ang barko ng Pilipinas. Maya-maya lang may kinuha siyang isang bag mula sa bangka ng Pilipinas. Sa isa pang video, makikitang nanakot gamit ang isang palakol ang tauhan ng CCG. Nanutok din ang CCG ng ilang patalim at pamalo sa mga tauhan ng Pilipinas. Binuhusan sila ng tubig ng mga Pinoy hanggang sa tusukin ng isang CCG ang rubber boat ng Pilipinas. Maya-maya pa, nagbatuhan na ang dalawang panig. Wala pang inilalabas na kabuuang halaga ng pinsala sa mga bangka ng Pilipinas, pero ilang gamit din ang nasira sa insidente tulad ng communications at navigational equipment. Tinawag na inevitable o tiyak na mangyayari ang pagbitiw ni Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng gabinete ayon kay Senate President Chis Escudero. Naniniwala si Escudero na hindi na ito maiiwasan dahil sa pagpuna ng pamilya ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang mga anak. Nakadagdag pa raw ang hindi pagsalita ng Vice Presidente kaugnay sa ilang issue, kabilang ang mga nangyayari sa West Philippine Sea.
Sa kabila niyan, may karapatan naman daw ang Vice Presidente na magkaroon ng pagkakaiba sa Presidente. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat ng paghandaan ni Pangulong Marcos ang pag-appoint ng bagong Education Secretary. Dagdag ni Pimentel, dapat ay ilang dekada nang nagtatrabaho sa kagawaran ng susunod na kalihim ng edukasyon at alam ang problema ng sektor at ng sistema. Naniniwala naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na pinag-isipan ni Duterte ang kanyang desisyon at inisip ang makabubuti sa tao. Para kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, isang political move ang pagbitiw ng Vice Presidente bilang kalihim na anyay paghahanda para sa 2025 elections. Nung simula pa lang naman daw, wala nang intensyon si Duterte para maayos ang education system ng bansa. Nagpasalamat naman ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC kay Duterte sa kanyang serbisyo bilang Vice Chairperson na kanya na ring binitawan. Sinusuri ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga dokumentong nakalap sa Pogo sa Bamban-Tarlac na nakapangalan kay Mayor Alice Guo gaya ng electricity bills at pasweldo. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration ang mga dokumento kaugnay sa isang Guo Huaping. May unang balita si Jonathan Andal. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako sa farm. Ilang beses mang iginigiit ni Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo ang pagiging Pilipino, may mga duda pa rin kung sino talaga siya. Ang bagong akusasyon ngayon, siya rin ang Guo Huaping sa mga dokumentong natanggap ni Senador Win Gatchalian mula sa Bureau of Immigration at Board of Investments para ito sa application ng pamilya ni Guo ng Special Investors Resident Visa o SIRV na ibinibigay sa mga banyagang nais mamuhunan at tumira sa Pilipinas. Nakasaad na dumating si Guo Huaping sa Pilipinas noong January 12, 2003 sa edad na 13. Ang nakarehistrong nanay si Lin Wenyi o Wenyi Lin. Doon sa data si Wenyi Lin yung nanay at ang dependent daughter ay si Guo Huaping. Yung address ni Wenyi Lin doon ay the same address na nasa Valenzuela. Unang sinabi noon ni Mayor Guo na si Wenyi Lin ay partner ng kanyang ama. Pero ang kanya raw biological mother ay ang Pilipinang kasambahay nilang si Amelia Lial. Sabi ng Bureau of Immigration, totoo ang mga dokumentong inilabas ng senador. 2011 daw ang huling record nila kay Guo Huaping. Nakansela na raw noon ang kanyang SIRV. Pinag-aaralan daw ng BI ang ilang travel records at documents patungkol kay Mayor Guo. Pero maaga pa raw para sabihin si Guo Huaping at Mayor Guo ay iisa. Ang tinitingnan po natin, hindi lang kasi yung pangalan, pati po yung other details like the photo and all the other documents that are in the records of BI as well as yung nakuha natin from the Board of Investments. Sa tanggapan naman ng Zone U1 Technology, operator ng Pogo sa Bamban na sinalakay noong Abril, may ilang dokumentong sinusuri ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Gaya ng mga bill sa kuryente mula July hanggang November 2023 na nakapangalan kay Mayor Guo at statement of account nitong Pebrero na nakapangalan din kay Mayora. Sinubukan namin kumpirmahin sa Tarelco 2 ang mga electric bill pero wala pa silang sagot. Pati proposal ng pasweldo para sa housekeeping staff mula sa isang manpower agency na may petsang June 20, 2022. Naka-address din kay Guo at sa Baofu Land and Development Inc. Nakipag-ugnayan kami sa Arisan Trading and Manpower Services para rito pero hindi pa sila tumutugon. Unang sinabi ni Mayor Guo na bago siya tumakbong mayor noong eleksyon 2022, nag-divest o nagbenta na raw siya ng kanyang shares sa Baofu Land, kumpanyang may-ari ng lupa kung nasaan ang sinalakay na Bamban Pogo. Taliwas ito dun sa sinabi niya na nag-divest na siya even before pa siyang manalo na mayor ng Bamban-Tarlac. Kasi once na ikaw ang nagbabayad, siyempre, involved ka sa finances, sa management ng pera ng kumpanya. Malaking ebidensya ito sa isasampa naming kaso. Hindi pa raw nakikita ng kampo ni Guo ang mga dokumentong hawak ng PAOK pero pumalag sila sa mga dokumentong ipinakita ni Senador Gatchalian. Filipino citizen, she is a holder of a Philippine passport and she is a registrant of with a birth certificate. Handa raw silang sumagot sa mga akusasyon sa Mayora, pati sa reklamong inihain sa kanya ng DILG sa Ombudsman. Iimbitahan naman muli ang Mayora sa pagdinig pa rin ng Senado sa susunod na linggo, kaugnay pa rin sa ni-raid na Bamban Pogo.
Naglabas naman ng memorandum ang DILG. Paalala ito sa mga LGU na may kapangyarihan silang mag-inspeksyon sa mga nasasakupang negosyo. Matapos sabihin ng mayor ng Porac, Pampanga na noong Mayo, hindi sila pinapasok sa Lucky South 99 para mag-inspeksyon kaya umalis na lang sila. Illegal na pogo pala ang naturang pasilidad. Tignan nila even to the barangay level, no? Kung kinakailangan nga, isa-isahin mo na yan eh. At ako rin sumulat dito kay Chief PNP na i-assist ang mga LGU hingil dito. Sabi ng DILG, base sa datos ng PAGCOR, 43 na lang ang mga lisensyadong pogo sa bansa. Lahat nasa Metro Manila maliban sa isang nasa Kawit, Cavite. Sabi naman ng Labor Department, handa raw silang tulungan ng nasa 20,000 Pinoy sa mga ipasasarang pogo. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Kamakailan nga po isiniwalat ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga dokumento tungkol sa isang Guo Huaping na posibleng may kaugnayan sa pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Itinanggi naman ng kampo ng alkalde na may kaugnayan si Guo sa mga nasabing dokumento. At kaugnay po niyan, makakausap natin ngayong umaga, Senador Sherwin Gatchalian. Sen, magandang umaga po. Good morning, Ivan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Sen, pakipaliwanag po sa mga manonood natin, paano kayo humantong sa teorya na posibleng si Mayor Guo at ang isang Guo Huaping ay isang tao? Para sa akin, hindi na ito teorya. Okay, conclusion na. Para sa akin, kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. At may tatlong bagay na nakita kami na nagbigay sa akin, nagkumbinsi sa akin na siya si Guo Huaping. Unang-una, yung application form para sa Special Investors Resident Visa. USIRV. May larawan doon ng bata. At hawig na hawig ng bata, itong malaking bata, si Alice Guo. At kahit sinong tanungin natin, talagang sasabihin na hawig niya itong bata. Pangalawa, yung doon sa application na yon, nakasulat yung kung sino yung mga nag-apply. At isa sa mga nag-apply doon ay si Lin Wenyi. Okay. At nakasulat doon na yung dependent daughter niya, yung kanyang anak, ay si Guo Huaping. At mayroon pang 2 bata doon. So si Lin Wenyi may 3 anak. At klarong-klaro doon, nakasulat dependent daughter, Guo Huaping. So yan dokumento na yan nagpapatunay na si Guo Huaping ay anak ni Lin Wenyi. Pero nakasulat rin doon yung address ni Lin Wenyi. Yung address na nakasulat doon ay sa Valenzuela. Parehong address kung saan isinulat nila sa kanilang incorporation papers. Doon sa pagdinig namin sa hearing, inilabas na namin yung incorporation papers nila. At si Lin Wenyi ay allegedly nakatira sa Valenzuela. Pareho sa address na ginamit niya sa pag-apply niya ng Special Investor Resident Visa. Okay. Pangatlong dahilan ay yung kwento. Kaya walang maipakita si Guo Huaping, tatawagin ko ng Guo Huaping, yung kanyang kung saan siya pinanganak, saan siya nag-aral, saan siya lumaki. Dahil lumaki siya sa China. Hindi siya dito pinanganak. Pinanganak siya sa China, lumaki siya doon. At para maging Filipino siya, nagsinungaling yung kanyang tatay sa pamamagitan ng late registration. At pag titignan mo yung late registration, Ivan, merong 4 kasing late registration na i-final yung kanyang ama. Okay. Pa sa 3 kapatid niya. Nakasulat doon sa 4 na late registration na si Amelia Lial ang ina nung 4 na mga bata. At parang imposible naman na yung kasambahay 4 na beses na buntis. At nagpakasal sila. Kasi nakasulat doon sa 4, may date of marriage eh. Right. So 4 na beses na buntis yung kasambahay niya. At nag-asawa sila ng 2 beses dahil may 2 date doon sa 4 na late registration. Kaya makikita natin itong late registration birth certificate ay peke. Okay. Dahil nga pinanganak at lumaki si Guo Huaping sa China, ipineke nila yung late registration birth certificate. Okay. Senator, gayon pong na-establish na para sa inyo yung identity, yung misteryosong identity initially ni Mayor Alice Guo na ayon sa inyo si Guo Huaping. Ano hong mangyayari nito? Ano hong ang consequence ito sa isinasagawa ninyong investigasyon kaugnay nitong Pogo?
dapat magamit ng Office of the Solicitor General itong mga ebidensyan to. At marami pang ebidensyang pumapasok. In fact, may mga nakikita pa kaming lalong titibay yung link o lalong titibay na si Go Huaping ay si Alice Go. Itong mga ebidensyang to, napakahalaga ito sa pagpa-file ng co-warranto case laban kay Go Huaping o kay Alice Go. At dapat gamitin to ng Office of the Solicitor General dahil sila ang hensyang magpa-file nitong co-warranto case. Yung Senado ho, ang sabi ho kasi ng abogado ni Mayor Alice Go ay isampa ito. Kung anong mga ebidensya meron kayo, isampa sa proper forum. What does the Senate intend to do about these pieces of evidence, Senator? Well, itong mga ebidensyang to, i-turn over rin namin sa Office of the Solicitor General kung hihingi sila. Alam ko ang Office of the Solicitor General nakasubaybay dito sa kasong to at alam ko ginagamit rin nila yung mga transcript at ebidensya natin. So kung hihingi sila ng additional information o itong mga ebidensyang hawak na namin, ay ita-turn over namin to sa kanila para magamit nila sa pag-file ng co-warranto case. Yung Senate investigation, Senador, magpapatuloy pa ho ba o tatapusin nyo na in light of this evidence? In the case of itong si Go Huaping, ipagpapatuloy namin. Sa pagkaalam ko, meron pa kami isang pagdinig dito. Pero dahil nga itong nangyari sa Porac ay bago, at mayroong human trafficking, torture, prostitution na nangyari, bubuksan namin yung investigation naman dito sa Porac case. Okay. Senador, maraming salamat po sa pagpapaunlak ngayong umaga. Sa ulitin. Maraming salamat, Ivan. Thank you. Nakausap po natin Senador Sherwin Gatchalian. Sisikapin po namin kunan ng pahayag si Mayor Alice Go ukol sa mga sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian. Ngayong araw, nakatakdang magsagawa ng public hearing ukol sa taas sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila, ang Department of Labor and Employment. Live mula sa Maynila, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Susan, magandang balita para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Posibleng sa kalagitnaan ng Hulyo, may dagdag sa sahod ninyo, sabi ng DOLE. Nakatakda ngayong araw ang public hearing ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board hinggil sa petisyong umento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, baka ilabas ang desisyon bago ang anibersaryo ng pinakahuling wage order sa Hulyo. Historically, pag nag-deliberate, may dagdag Ang lahat ng naging deliberasyon ng mga wage board, mayroong karampatang karagdagan. Of course, siyempre, sinasabi maliit, hindi sapat. Pero ang bottom line, mayroong dagdag. Ano man ang halaga ng itataas, malaking bagay na raw para kay Michael na isang concrete polisher. Sa dami kasi ng gastusin na taas ng presyo ng mga bilihin, hindi raw sapat ang arawang sahod niya para itaguyod ang pamilya. Pandagdag na rin po sa gastos kung sakali. Kasi kulang pa rin po yung 610 sa sobrang mahal ng bigas ngayon. Sa ngayon po, nangungupahan ako ng bahay. Hirap po. Tapos yung trabaho namin halos hindi pa tuloy-tuloy. Puro kontrata lang. Walang permanente. Sa ngayon, 610 pesos ang daily minimum wage sa NCR para sa non-agriculture sector, habang 573 pesos para sa mga manggagawa sa agriculture, service at retail. Mababa yan kumpara sa 1,207 pesos na average family living wage o ang kinakailangan sa isang araw ng pamilyang may 5 miyembro para mabuhay ng maayos ayon sa Ibon Foundation. Si Crisanto, ilang taon nang nagtatrabaho bilang security guard. Lumuwas siya sa Maynila mula probinsya sa pag-asang mas giginhawa ang buhay ng kanyang pamilya. Wala pa sa minimum ang sahod niya. 500 lang araw. Dapat sana matataasan din para naman po ma-minimum lang kami. Okay lang, masaya na po kami. Kasi makatulong na po sa araw-araw namin pangangailangan po. Hiling nila sa gobyerno, sana nga raw matuloy ang planong taas sahod. Sa ating mahal na Pangulo po, sana po, yung darating na July, mas maganda na tataasan din. Maghihintay kami yan na pag mataasan. Sana upatupad po nila. Kasi marami na rin po yung umaasa na tao na gano'n. Dagdag sahod. Noong July 2023, huling nagkaroon ng wage increase sa NCR. Susan, ayon dun sa mga nakausap natin, sa taas sahod na lang din daw talaga sila umaasa.
para kahit papaano makaluwag-luwag naman ang buhay ng kanilang pamilya. At yan ang unang balita mula rito sa Quiapo, Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kanya-kanyang paandar sa routines ang 10 miyembro o member schools na lumahok sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition. Ananaig ang galing ang Arellano University. Narito po ang Sports Hirit ni JP Soriano. Pasiklaban sa malabuwis buhay na routines ang 10-member schools para sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition dito sa PhilOil Eco Oil Center, San Juan City. Unang sumabak sa floor ang Mapua Chirping Cardinals. Iba't ibang level of difficulty sa cheer stunts naman ang ipinakita ng defending champion na AU Chief Squads ng Arellano University. Matapos ang performance, saglit na nawalan ng malay ang isa sa mga cheerleader dahil sa pagod. Naging okay din naman ang lagay niya kalaunan. Pasabog din ang energy sa mga jump at routine ng LPU Pirates Pep Squad. Red and gold naman ang theme ng electrifying performance sa floor ng mga student cheerleaders ng Golden Stags Cheerleading Squad. All out din ang performance ng third place noong Season 98 NCAA Cheerleading Competition na Letran Cheering Squad. Di rin nagpatalo sa energy ang mga student cheerleaders mula sa Altas Perp Squad na nagbigay ng malinis at exciting na performance. Ulang-pula at gigil sa exciting routines ang San Beda Red Corps. Performance level naman ang mga high toss at tumblings ng host school ng Season 99 na JRU Pep Squad. Athletic routines naman ang ipinakita ng mga general na EAC Generals Pep Squad. Kumikinang ang glittery green high-intensity routine ng Benil Blazers Pep Squad. Sa huli, ang desisyon ng panel of judges. Third place ang Letran Cheering Squad. Second place ang Altas Perp Squad. At ang first place at champions ng NCAA Season 99 Cheerleading Competition, ang Pinapasalamatan ko siyempre first si Lord, then second to Arellano Community. Ito yung mga batang ito. Napakahusay nila! Present ang management committee ng 10-member schools ng NCAA Season 99, mga opisyal ng Philippine Cheer Union at GMA Network. Kailangan natin mapunood ang ating mga cheerleaders. Buong taon sila nag-provide ng motivation, they lifted our spirits all throughout the season. Now it's their turn to shine. Mapapanood ang delayed telecast ng NCAA Season 99 Cheerleading Competition sa June 23, Linggo, 10:30 ng umaga sa GTV. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News.